Ang ninuno. Nang dahil sa makapangyarihang salita, ito ang ginamit ng dyablo upang magbigay ng sumpa. Kung sakaling kailangang putulin ang dila mo upang mapigilan ang sumpa, papayag ka ba? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Ino. Taong 1952, Bulacan. Ina, halika nga tulungan mo ang tiyuhin mo na buhatin yung kaba ng palay. Sinabihan ko na yan eh. Huwag nang puwersay ng sarili. Nagmamagaling pa. Wika ni Tia Deli. Nariyan na ho, Tia. Tiyo, kamusta po ba kayo? Ano pong nangyari sa inyo? Tanong ni Ino. Wala to, Ino. Nagkamali lang ako ng ikot. Pero malakas pa ako. Kailangan ko lang ipahinga yung likod ko. Tugon ni Tio Manyo. Sabi ko naman po sa inyo, Tiyo. Hayaan nyo na sana akong gumawa sa bukid. Dito na lang kayo sa bahay. Mamaya, hindi nyo na maituwid yung likod nyo eh. Wika ni Ino. Si Tio Manyo at Tia Deli na ang tumayong mga magulang nito. Hindi ito tunay na kadugo ni Ino. Natagpuan lamang siya ng mga ito sa labas ng simbahan. Ngunit dahil nag-iisa lang ang anak at babae pa, kaya minabuti nilang kupkupin si Ino. Dahil salat sa kaalaman at kakayahan sa buhay, hindi nila ito nagawang iparehistro o pabinyagan man lamang. Ganun pa man, hindi ito masyadong pinagtuunan ng pansin ni Ino. Hindi niya nakikita ang halaga nito sa pang-araw-araw na pagsasaka. Ang mahalaga sa kanya, makakain sila ng 3 hanggang 4 na beses sa isang araw at may maayos na natutulugan. O siya. Tama na yung usapan. Pakibuhat na lang ha. Ino anak. Ikaw naman, Manyo. Pumalik ka na nga dito sa bahay at magpahinga. Wika ni Tia Deli. Sige na ho, Tiyo. Magpahinga na po kayo. Kung hindi, tenga natin yung papapagod eh. Kapag uminit yung ulo ni Tia Deli. Mag-uumpisa na naman yung sermon niyan eh. Wika ni Ino. Kagad namang binuhat ni Ino ang sisidlan ng palay at nilagay sa tambakan. Nang matapos ay kinuha niya na ang mga kagamitan. Kailangan niyang pumunta sa bukid at linisin ang taniman mula sa mga ligaw na damo na umaagaw sa sustansya ng lupa. Ino, pupunta ka ba sa bukid? Eto nga pala yung pananghalian mo, naihanda ko na. Mamaya pupunta kami ni nanay sa bayan eh. Kaya hindi kita madalhan ng pagkain. Ipinaganda na lang kita ng mas maaga. Wika ng anak ni Tia Deli at Tio Manyo na si Leti. Maraming salamat ate ah. Kailangan kong agahan sa bukid eh. Mamaya baka daanan ako ni Arman. May titignan lang kaming manok doon sa kabilang nayon. Baka sakaling magawa kong ipagpalit sa mga palay natin eh. Naisip kong mag-alaga ng mga inahin nang sa ganon, may libre tayong itlog araw-araw. At isa pa, umpisa na ng paggagapas ng taniman nila Mansendong. Alam mo na, mahirap nang magpang-abot. Tugon ni Ino. Si Mansendong ay kanayon na nagmamay-ari ng katabing lupa na sinasaka nila Ino. Noong bata pa si Ino at panahon ng anihan, nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ni Tio Manyo at ng pangkat ni Mang Sendong. Kamuntikan nang magpang-abot ang dalawa. Mabuti na lamang, dumating ang kapitan at naayos ang gulo. Subalit tumindi ang galit ni Mang Sendong. Saksi si Ino kung paanong bugbugin ng grupo ni Mang Sendong ang tiyuhin. Ngunit wala namang magawa dahil bata pa. Tanging pagsigaw at pag-iyak lamang ang nagawa ni Ino. Matagal nang may inggit sa tiyuhin si Mang Sendong. Karibal ito sa panliligaw kay Tia Deli noon.
Hindi matanggap ni Mansendo na sa kabila ng lahat ng sakripisyo sa panliligaw, mas pinili pa rin si Tio Manyo. Sa isip-isip naman ni Ino, wala nang dapat pag-usapan pagdating doon. Hindi hamak na mas magandang lalaki at mas mabuting tao ang tiyuhin. Ilang ulit na ang suliranin sa mga nasisirang pananim at nasusunog na mga aning palay. Alam nila na ang lahat ng ito ay gawa ng grupo ni Mang Sendong, ngunit hindi ito pinapatulan ni Tio Manyo. Habang si Ino naman, ilang beses nang gustong kumprontahin si Mang Sendong, ngunit nagpipigil lamang dahil sa pakiusap ng tiyuhin. Ang ganda ng araw ngayon ah. Sakto bago magtanghali. Siguradong tapos na ako sa paglilinis. Sana naman agahan ni Arman. Wika ni Ino. Habang abala sa pagbubunot ng mga ligaw na damo habang kumakanta, napadaan naman si Mansendong at ilang kasamahan nito. Ang ganda na sana ng umaga kaso may asungot sa paligid eh. Hoy Ino, kailan ka ba babalik sa pinanggalingan mo? Minamalas kami ng dahil sa'yo eh. Kung bakit ba kasi nag-ampon ng malas yung mag-asawang Manyo at Deli? Tignan mo tuloy, taon-taon na kaming pinipeste. Pwe! Abay, si Manyo lang ang makikinabang sa dalang kamalasan nitong ampon niya eh. Wika ni Mang Sendong. Tama na yan, Mang Sendong. Wala namang ginagawa sa'yo si Ino eh. Wika ng isa sa mga kasama nito na si Benjo. May punto naman si Pare Sentog. Abay, simula nang isama yan ni Manyo sa pagsasaka, pinalas na tayo. Dagdag ng isa pa, na ang pangalan ay Simeon. Ang mabuti pa umalis na tayo. Mamaya malasid din tayo eh. Huwag niyong lalapitan yan kung ayaw niyong makapitan ng kamalasan. Wika ni Sendong sabay lakad papunta sa sariling sakahan. Nagpipigil lang sa galit si Ino. Nakayuko lamang ngunit labis ang pagnanais na sugurin ang matanda. Ang sasama nyo. Nananahimik kami ni Tio Manyo eh. Kami pa talaga yung pinag-initan nyo. Matuklaw sana kayo ng asa taniman nyo. Nang magtanda kayo. Wika ni Ino sa sarili. Biglang umihip ang malamig na hangin. Bandang tanghali nagpahinga na si Ino. Nag-umpisa ng kainin ang pabaong pananghalian. Paring Ino, ano? Tapos ka na ba dito? Baka gabihin tayo niyan ha. Malayo ang bahay ni Bayaw. Wika ng kaibigang si Arman. Teka, tatapusin ko lang tong pagkain ko. Ang mabuti pa, tulungan mo ako nang maubos ko kagad. Tugon ni Ino. Aba, yan ang gusto ko. Akala ko hindi mo na ako halukin eh. Nang matapos at natunaw ang mga kinain, nag-umpisa ng maglakad ang dalawa. Nadaanan pa nila ang pangkat ni Mang Sendong habang masama ang titig sa magkaibigan. Ngunit hindi na lamang ito pinansin ni Ino. 2 oras o mahigit pa na paglalakad bago marating ang tahanan ng bayaw ni Arman. Nagkasundo naman ang magkabilang panig na sa darating na Sabado, pupunta uli sila doon para maiatid ang palay na kapalit ng mga manok. Ginabi na tayo, Ino. Siguradong lagot ako nito sa bahay. Ikaw ba? Nagpaalam ka ba na kasama mo ko? Tanong ni Arman. Oo naman, nagpaalam ako. Sinabi ko alis tayo. Habang nag-uusap ang dalawa ay nagulat ang mga ito. Mula sa damuhan ay sinalakay sila ng hindi kilalang kalalakian. Pinagpapalo sila ng kahoy at walang tigil na binugbog. Sino kayo? Ano bang kasalanan namin sa inyo? Tanong ni Ino habang inuundayan siya ng suntok, palo at tadyak. Sige na pare, tumakbo ka na! Wika ni Arman at niyakap nito ang mga bumubugbog sa kaibigan.
Subalit hindi nagawang makatakas ni Ino. Isang lalaki ang sumaksak sa tagiliran niya. Nang makita ng kalalakihan na duguan na ang dalawa, iniwan na lamang na nakahandusay sa lupa ang katawan ng magkaibigan. Pare! Pare! Hoy, sumagot ka! Wika ni Ino. Subalit hindi na tumugon ng kaibigan. Magbabayad sila. Kung sino man ang may gawa nito, iisa-isahin ko sila. Wika ni Ino. Maya-maya pa, biglang umihip ang malamig na hangin. Ino, narinig kita. Huwag kang mag-alala. Kakampi mo ko. Tawagin mo na lang ako bilang Crescencia. Gusto mo bang malaman kung sinong may gawa nito? Meron akong iaalok sa'yo. Wika ng tinig. Sige, kahit ano tatanggapin ko. Gusto ko lang gumanti. Tugon ni Ino. Hanggang sa nagpakita sa kanya ang nilalang. Huwag kang mag-alala. Nawalan lang ng malay ang kasama mo. Ino, maaari kitang bigyan ng kakayahan para makaganti sa mga lalaki. Bibigyan kita ng basbas para hatulan ang mga mapang-aping tao. Pero kamatayan lamang ang maaari mong ipataw. Wika ni Crescencia. Tinatanggap ko. Kung magagawa kong pagbayarin ng mga abusadong tao, hindi ako magdadalawang isip na tanggapin. Tugon ni Ino. Nang matapos ay bigla na lamang nawala ang nilalang at tuluyang nawala ng malay ang binata. Ang hindi alam ni Ino, si Crescencia ay isang dyablo. Bagamat likas sa mabait si Ino, nang dahil sa galit, kaya siya nilapitan ng dyablo. Hindi rin nabinyagan si Ino. Walang basbas mula sa simbahan. Bata pa lamang ay binabantayan na siya ni Crescencia. Nagising na lang si Ino na naroon sa tahanan. Ino, ay salamat sa Diyos at nagising ka na. Ano pang nangyari? Nakita kayo ng mga kababaryo natin sa daan na walang malay. Wika ni Tia Deli. May bigla na lang pong umatake sa amin ni Arman. Kung ano-ano po yung ginawa sa amin eh. At saka, sinaksak nga po ako eh. Natigilan si Ino ng kapain ng tagiliran. Wala itong sugat. Naramdaman niya na hindi din masakit ang katawan niya. Ano bang sinasabi mo? Nasa labas si Arman at inaantay ka magising. At saka wala ka namang saksak ng daling ka dito. Wika ni Tio Manyo. Labis ang pagtataka ni Ino. Nakita si Arman sa labas at nagkakape. O pare, gising ka na pala. Ano bang nangyari sa atin kagabi? Ang alam ko halos mamatay na ako nun eh. Wika ni Arman. Eh magpasalamat na lamang kayo. Malay nyo, tinulungan kayo ng itaas. Kaya ikaw, Ino, umpisahan mo ang pagsisimba. Mapalad kayo. Alam nyo ba si Mang Simeon? Yung kasama ni Sendong? Abay, natuklaw ng ahas kahapon sa palayan. Ayun, pinaglalamayan na ngayon. Wika ng tiyahin. Hanggang sa naalala ni Ino ang sinabi niya nung nagbubunot ng damo dahil sa galit. Teka, posible kayang totoo yung nakita ko kagabi? Totoo kaya si Crescencia? Wika ni Ino sa sarili. Napabalita din sa buong barangay ang nangyaring pambubugbog kay Ino at Arman. Hindi nila dinetalye ang lahat dahil wala naman silang galos o pilay sa katawan. Hati naman ang opinyon ng mga residente tungkol sa nangyaring pananambang.
Ang ilan ay sinasabing mga tulisan ng may gawa. Ngunit ang iba naman, may hinala, nakakilala lamang at matindi ang galit sa kanila. Isang umaga ay napadaan si Tia Deli sa tindahan kung saan naroon sila Mansendong at nag-uusap. Sinasabi ko sa inyo, may sa demonyo yung ampon nila. Akalain nyo pinalo sa ulo, sinaksak sa tagiliran. Kinabukasan, walang galos. Wika ni Mansendong. Ano ka mo, Sendong? Sinaksak at pinalo sa ulo. Huwag mo sabing ikaw ang may gawa nun. Umaming ka. Wika ni Tia Deli. Tama si Aning Deni. Mansendong, hindi naman sinabi nila Inoy nangyari. Paano mo nalaman? Nang maipit sa sitwasyon, bigla na lamang itong naglakad paalis sa lugar. Mabilis na kumalat ang usap-usapan tungkol sa posibleng kasalanan ni Mang Sendong. Nakarating ito kay Ino, dahilan kaya mas lalo itong nagalit. Walang ya. Bangunguting ka sana sa mga ginawa mong kasalanan. Kung ikaw man ang pasimuno ng nangyari, magbabayad ka. Wika ni Ino. Hanggang sa ilang araw ang lumipas. Tay, Nay, nabalitaan niyo na po ba? Si Mansendong, binangungot daw po kagabi. Hindi po yata kinain ng puso kaya namatay eh. Sa tingin niyo po, kinarma po kaya yun dahil sa ginawa niya kila Ino? Wika ni Leti. Magtigil ka, Leti, ha? Masamang mag-isip ng kapamakan sa kapwa. Ano man ang nangyari kay Sendong, ipagpasa Diyos na lang natin. Tandaan nyo, mga bata, walang hustisya sa pagigante. Tugon ni Tio Manyo. Narinig ito ni Ino at bagyang nabagabag ang kalooban. Totoo ka ba talaga, Crescencia? Una si Mang Simeon. Ngayon naman si Mang Sendong. Natupad yung kamatayan na sinabi ko sa kanila. Wika ni Ino sa sarili. Napagtanto ng binata na kung anong sabihin niya. Yon ang mangyayari. Kaya napagpasya niyang pigilan ang sarili at iwasang mag-isip na ikakasama ng iba. Ino, ikaw muna ang pumunta sa palayan, ha? Medyo malamig kagabi kaya sumakit na naman ang mga kasukasuan ko. Ang sabi ni Arman, sasamahan ka daw niya. Wika ni Tio Manyo. Napagpasya ni Ino na daanan si Arman sa tahanan nito. Arman, ano na? Tara na. Mataas na yung araw, oh. Akala ko ba sasamahan mo ako sa bukid? Tanong ni Ino. Ikaw pala, Ino, pasensya ka na. Ang sama ng pakiramdam ko eh. Parang nangangala yung bato ko. At saka sobrang sakit ng ulo ko. Tugon ni Arman. Ganun ba? Ang mabuti siguro magpahinga ka muna. Ako nang balang magsabi kay Tio. Ang putla mo ah. Itulog mo na lang yan. Muling wika ni Ino. Nang matapos naman ang pag-uusap ng dalawa, kagad nang pumunta sa bukid si Ino. Habang abala sa gawain, naramdaman nito ang malamig na hangin, kasabay ng paglitaw ni Crescencia. Ino, nandito ako upang paalalahanan ka tungkol sa kasunduan natin. Buhay pa ang mga nambugbog sa inyo. Kung hindi mo sila mapaparasahan hanggang sa muling bilog na buwan, pagsisisihan mo. Uumpisahan ko sa kaibigan mo na dapat namatay na nung gabing natagpuan ko kayo. Wika ni Crescencia. Magsasalita pa sana si Ino, ngunit bigla na lamang naglaho si Crescencia. Kinabahan si Ino sa narinig. Ang bilog na buwan ay kasabay na ng anihan. 3 araw na lamang mula ng araw na yon, kaya hindi malaman ni Ino ang gagawin.
Pilit niyang inaalala ang mga kasama ni Mang Sendong sa bukid. Kung hindi siya nagkakamali, may dalawa pang naroon at patuloy na nagsasaka. Ang isa naman yung sumaway kila Sendong nung pinag-iinitan ng matanda si Ino, habang yung isa kasama sa mga nanakit kay Tio Manyo noon. Malakas ang kutob kong silang dalawa na yun. Pero hindi ko kayang ipahamak yung walang sala. Alam kong walang kinalaman dito yung binata. Wika ni Ino. Naalala ni Ino nung gabing tinambangan sila. May isa sa mga kalalakihan na nakatayo lamang at pinapanood ang mga kasamahan sa pambubugbog. Batid niya, ito yung binata na maaaring napilitan lamang na sumama dahil sa tauhan siya ni Sendong. Hanggang sa nakita niyang naglalakad sa kalsada yung isa sa nang bugbog sa kanila. Ikaw na yung panghuli. Pagbabayaran mo yung kasalanan mo. Wika ni Ino. Bigla na lang nahulog ang bunga ng nyog at tumama sa ulo ng lalaki. Nakakapagtakang wasak ang ulo ng tao. Bumagsak ang walang buhay na katawan sa lupa. Dito natakot si Ino sa kakayahan. Alam niyang maaari itong makapanakit ng mga taong malaga sa kanya. Kinagabihan, muli siyang binisita ni Crescencia. Ino, isang kaluluwa na lang ang kailangan natin. Pagkatapos nun, malaya ka nang gawin ang gusto mo sa kapangyarihang ibinigay ko. Wag na wag mo akong bibiguin. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa kaibigan mo. Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa, di ba? Wika ni Crescencia. Bigla na lamang itong naglaho sa harapan ni Ino. Labis na nabalisa ang binata. Inamin niya kay Tio Manyo at Tia Deli. Humingi siya ng tulong sa mga tinuturing na magulang. Sa kabutiang palad, sinabi naman ng tiyuhin na meron siyang kilalang albularyo na makakatulong sa kanya. Kinaumagahan, kagad silang pumunta sa tahanan ng manggagamot. Kailangan nilang magmadali dahil sa susunod na gabi ay bilog na ang buwan. Nako iho, napakasamang orang bumabalot sa'yo. Hindi pangkaraniwan. Nararamdaman ko ang kapangyarihan ng Diablo. Kung totoo ang sinabi mo na bawat sasambitin mo ay nangyayari, naiukit na ng Diablo ang sumpa sa katawan mo. Wala na akong magagawang paraan upang matanggal yan sa katawan mo. Wika ng albularyo. Baka po meron kayong maipapayo sa akin. Ayoko na pong makapanakit ng tao. Parang awa nyo na. Tulungan niyo po ako. Wika ni Ino. May mga nabasa ako sa lumang kasulatan tungkol sa mga sumpang ipinataw ng Diablo sa mga kampon. Hindi ako sigurado at delikado ito para sa iyo. Pero kung talagang desidido kang alisin ang basbas ng Diablo sa katawan mo, ang pwede nating gawin, putulin ang dila mo. Wika ng albularyo. Ayon sa mga lumang kasulatan, sa ganitong paraan lamang maaalis sa kanya ang nakakatakot na kakayahan. Nang mga oras na ito ay hindi na nagdalawang isip pa si Ino. Mahalaga sa kanya ang kaibigan at hindi niya rin kaya pang pumatay ng walang sala. Gamit ang patalim ng albularyo, siya ang gumawa ng pagputol. Inilublob sa may basbas na tubig ang patalim at saka pinutol ang dila ng binata. Sumapit na ang bilog na buwan. Nakikiramdam si Ino na nooy iniinda pa din ang sugat sa bibig. Labis naman ang pasasalamat ng binata dahil kinaumagahan, nakita niyang buhay at malakas ang kaibigan. Kapalit ng kakayahang makapagsalita, ang katahimikan ng lugar at kaligtasan ng mga mahal sa buhay.
Mataas na uri ng basbas ng reyna, kasama ang gabay na tikbalang. Ano ang kayang gawin nito kontra sa mga nilalang? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang John. Taong 1981, Samar. Nasa na kaya yun? Kakakita ko lang sa ibon eh. Wika ni John sa sarili. Kakaiba ang mata niya kumpara sa ordinaryong bata. May kakayahan nitong makita ang mga nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Mga kapre, tikbalang, duwende, at iba pang uri ng nilalang na nasa gubat. Kung minsan hindi niya na malaman kung galing ba ito sa mundo ng mga tao o sa ibang dimensyon. Jan, ano bang ginagawa mo dyan sa damuhan? Kanina pa umaapaw yung iniigib mo. Alisin mo na nang maisahod ko na tong mga lalagyan ko. Wika ng kaibigang si Lino. Tuwing umaga naroon sila sa bukal nag-iigib ng tubig. Mula sa labasan ng tubig, nilagyan nito ng kawayang tubo upang doon dumaloy ang tubig. May nakita kasi kung kakaibang ibon kanina. Ibang-iba yung kulay eh. Kaso nung nalapitan ko biglang nawala. Sayang hindi mo nakita. Teka, ang bilis namang napuno ng lalagyan ko. Wika ni John. Nakagawian nilang sabay mag-igib at umalis sa bukal. Ngunit madalas silang nagtatagal dahil madalas kung saan-saan nagpupunta si John sa tuwing nakakakita ng nakakatuwa sa paligid. Lino, ano sa tingin mo? Gagaling pa kaya tong diferensya ko sa mata? Nung mga nakaraang gabi, madalas ako nakakakita ng mga nakakatakot na nilalang. Palaging nakasilip sa bintana ng kwarto. Parang gusto nila akong kunin eh. Mabuti ka pa walang ganitong sakit. Nakakapagod din oh. Ni pagpunta sa banyo, hindi magawa dahil sa mga nagpapakita sa akin. Wika ni John. Alam mo, sabi ng lolo ko, biyaya daw yung pagkakaroon ng matandang ganyan. Yung ilan pa nga, pinapatay sila para makuha yung ganyang mata. Kaya kung ako sa'yo, wag na wag mong ipapaalam sa ibang tao yung kakayahan mo. Tugon ni Lino. Nang makarating si John sa tahanan, nagsaing na din ito. Maagang umaalis ang mga tumatayong magulang para magtrabaho at mag-isang naiiwan si John sa araw-araw. Ano kaya magandang gawin ngayong araw? Nakapag-igib na ako at saka nakapaglinis sa bahay. Ang mabuti pa, pupunta muna ako sa gubat. Baka sakaling may makuha akong bulaklak na maibibigay kay Lola. Wika ni John. Malapit ito sa matanda dahil sa 10 magkakapatid. Siya lamang ang palaging hinahanap ng lola. Ngunit meron itong karamdaman. Bigla na lamang hindi nakalakad isang araw. Habang nagwawalis sa bakuran, hanggang sa magkaedad ay hindi na ito gumaling. Maging ang mga eksperto ay walang paliwanag sa naging sakit ni Lola Filomena. Ang ganda naman ng bulaklak na to. Ano kayang tawag dito? Wika ni John sa sarili. Hanggang sa umihip ang malamig na hangin na tila may halong usok. Kasabay ng paglitaw ng bilog na liwanag na halos kasing laki lamang ng kamao ni John. Huwag mong galawin ang halaman. Hindi magugustuhan ng bantay ng gubat kapag nasira mo ito. Wika ng boses na nagmumula sa bola ng usok at liwanag. Sa ganda at tingkad ng kulay ng asul na rosas, marami talagang matutuksong pumitas kapag nakita ito. Subalit nang marinig ni John ang boses, napagpasya niya na hindi ito kunin. Maraming salamat sa babala, kaibigan ha. Hindi ko alam.
Kamuntikan na pala akong makagawa ng malaking kasalanan sa tagapagbantay ng gubat. Ang ganda ng bulaklak eh. Gusto ko sanang ibigay sa lola ko may sakit. Ito na lang ang kaya kong ibigay sa kanya para mapangiti siya. Madalas niyang ikwento na napakaganda nitong gubat. Lagi siyang nandito nung nakakalakad pa siya. Wika ni Jan. Nagulat naman ang engkanto na malino siyang narinig at tinititigan ng bata. Mukhang kakaiba ka sa mga taong nagpunta dito. Nakikita mo ko. Sabihin mo, anong pangalan mo, mortal? Tanong ng nilalang kay Jan. Pwede niyo po akong tawagin dyan. Dito po kami nakatira sa bandang ibaba. Malapit po sa bukal. Wala po akong ibang mapaglibangan kaya namamasyal na lang po ako dito sa Kakauyan. At saka, pwede ko po bang itanong kung anong uri kayo? Tanong ni Jan. Ngunit hindi ito direktang sinagot ng engkanto. Matagal na kaming bumibisita dito mula sa aming dimensyon. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang pinakaunang pagkakataon na nakakita ako ng kagaya mo. Merong espesyal sa'yo, kaya mo ko nakikita at nakakausap. Wika ng nilalang. Wala pong espesyal sa akin. Sabi ng mga kamag-anak at kapitbahay namin, may sakit po ako sa mata. Isinumpa daw po ako. Namatay po sa panganganak sa akin ng nanay ko pagkatapos po nun, iniwan na kami ng tatay ko. Si Tio Manding, saka si Tia Sinang ang kumupkop at bumubuhay sa akin. Tugon ni Jan. Dagdag pa nito, pakiramdam niya ay magaan kausap ang nilalang. Ito ang unang beses niyang maihayag ang saloobin sa iba, maging sa mga tumatayong magulang. Inilihim niya lamang ang mga katanungan at hinanakit sa buhay. Napakamusmus mo pa sa mga pasaning nararanasan. Pero natutuwa akong makita na buong tapang mong hinaharap ang mga problema. Pero sadyang marupok at mahina ang mga kagaya mong mortal. Muling wika ng nilalang. Hanggang sa bagyang natahimik ang paligid, umihip na muli ang malamig na hangin. Kung gayon, ako'y nakapagpasya mula sa mundo ng mga mortal. Ikaw ang magiging tagapangalaga ng lantawan na kumukonekta sa mundo ng mga engkanto. Bibigyan kita ng pahintulot na magamit ang iba't ibang uri ng mutya. Ngunit hindi ito magiging madali para sa'yo. Kaya narito si Gafur. Simula ngayon, siya ang magiging gabay mo. Wika ng nilalang. Nang sabihan nito ng engkanto, lumitaw mula sa mga bulaklak ang isang napakalaki at mabagsik na tikbalang. Sa sobrang gulat ay napaupo si Jan sa damuhan. Tikbalang, anong gagawin niyo sa akin? Wika nito. Huwag kang matakot. Siya ang magiging gabay mo. Magpoprotekta hanggang sa makayanan mo ang tungkuling ibinigay ko. Sa tuwing malalagay ka sa alanganin o kung may lumapit na kapamakan, lilitaw si Gafur para magbigay ng babala. Wika ng nilalang. Nagliwanag ang katawan ng tikbalang. Hindi hamak na mas malaki ito kumpara sa mga normal na tao. Si Gafur ang bantay ng parting iyon ng gubat at nagmamay-ari ng bulaklak na kamuntikang pitasin ni Jan. Huwag kang mag-alala, bata. Hanggat nasa ilalim ka ng proteksyon ko, walang masamang mangyayari sa'yo. Wika ni Gafur. Nang magsalita ang tikbalang, unti-unting naglaho ang bola ng liwanag. Mapalad ka at ikaw ang napili ng reyna ng mga engkanto.
Ituring mo itong regalo mula sa aking lahi. Ang buto mula sa bulaklak na ito. Mabisang pantaboy sa mga sumpa at mga sakit na dulot ng mortal. Subukan mong ipainom sa lola mo. Kapag gumaling siya, siguradong sumpa ang bumalot sa katawan niya. Hanggang sa muli, kaibigan. Wika ni Gafur. Bigla itong nawala. Pagdilat ng mga mata ni Jan, malalim na ang gabi. Hanggang sa naririnig niya ang sigaw ng Chewin at Shahin. Magkasama siyang hinahanap sa kakahuyan. Narinig din niya ang kaibigang si Lino. Mang Manding, sigurado po kung nakita ko siyang pumasok eh. Dito po yun sa kakahuyan kanina. Wika ni Lino. Ano kayang nangyari sa batang yun? Sinabi ko naman na huwag siya magpapaabot ng dilim sa kakauyan eh. Napakaraming mabangis na hayop dito. Wika ni Tio Manding. Kawawa naman yung pamangkin ko. Mag-isa sa madilim na gubat. Siguradong natatakot na yun eh. Manding, gumawa ka ng paraan. Hanapin mo siya. Wika ni Tia Sinang. Habang unti-unting tumutulo ang mga luha. Hanggang sa nagulat na lamang si Jan nang biglang may bumulaga na ilaw sa kanya. Naroon siya sa harapan ng malaking puno at hinahanap din ang daan palabas ng gubat. Jan! Naku kang bata ka. Tinatakot mo kami. Pinag-alala mo kami. Ano bang pumasok sa utak mo? Nagpaabot ka ng gabi dito sa kakauyan. Wika ni Tio Manding. Subalit maging si Jan, walang ideya kung paano siyang inabot ng gabi sa gubat. Hindi ko din po alam, Tiyo eh. Ang natatandaan ko lang po, umaga pa nang pumasok ako sa kakauyan eh. Tapos, sandali lang naman ako dito, pero bigla na lang dumilim yung paligid. At saka may nakausap pa nga ako eh. Liwanag. Saka tikbalang. Tugon ni Jan. Nabahala naman ang mag-asawa sa narinig. Ang mabuti pa umalis na tayo dito. Lumalabig na. Halika na, bilisan nyo! Nagmamadali nilang nilisan ang lugar. Nang makarating sa tahanan, naroon si Lola Filomena sa pintuan at nakatanaw sa labas. Lola, nandito na po ako. Alam nyo po ba, may nakausap akong tikbalang sa gubat, kaso bigla na lang pong nawala eh. Wika ni Jan. Ay nako, pinag-alala mo kami ng sobra sa ginawa mo. Huwag mo nang uulitin yan ha. This oras na ng gabi, pinahanap mo pa ang tiyo't tiya mo. Mandi nga mabuti pa, ihatid mo yung silino sa kanila. Maraming salamat iho sa pagsama ha. Sige na, baka hinahanap ka na din ng nanay mo. Tugon ni Lola Filomena. Nang gabing iyon, puro sermon ang inabot ng bata. Subalit pilit na ipinapaliwanag ni Jan na hindi niya alam kung bakit siya inabot ng dilim sa kakahuyan. Ang pagkakaalam niya, wala pa siyang isang oras na naroon. Ipinakita din ito sa kanila ang buto ng misteryosong bulaklak na ibinigay naman sa kanya ng gabay na tikbalang. Lola, ito nga po oh. Binigyan ako ng tikbalang ng gamot para sa panyo. Ang sabi sa akin, ipainom ko daw po sa inyo. Kaso, paano po ba? Tanong ni Jan. Kung ganon, nagpunta ka sa parting yon ng gubat. Ang lugar kung saan namumukadkad ang kakaibang uri ng halaman. May asol na rosas na bulaklak, hindi ba? Tugon ng Lola. Hawak ni Jan ang isang peraso ng bulaklak na may nag-iisang buto sa gitna. Kasing laki ito ng buto ng kalamansi, ngunit kakulay ng perlas. Minsan nang naikwento sa akin ng lolo ko ang hardin ng mga engkanto. Pero bibihira ang nakakakita at kadalasan, hindi na natatagpuan pa.
Wika ni Lola Filomena. Marahang lumapit si Jan sa lola at inabot ang bulaklak. Kusang nahulog sa palad ng matanda ang buto. Lola, totoo po bang mapapagaling kayo nito? Ang sabi sa akin ng tikbalang, kapag nakalakad po kayo, maaaring sumpa ng tawang dahilan ng sakit nyo. Wika ni Jan. Dahil sa sinabi ng bata, mas lalong naging interesado ang lola sa buto. Bagamat tutol ang tiyuhin at siyahin ni Jan, huli na ang lahat. Nilunok ito ng matanda at uminom ng tubig. Totoo man o hindi, hayaan nyo na. Matanda na ako, Manding. Handa na akong magpasundo sa ama mo. Wika ni Lola Filomena. Bata pa lamang busog na ang lola nito sa mga kwentong engkanto at hiwaga dahil kilalang albularyo ang lolo niya sa lugar. Wala namang kakaibang nangyari sa matanda, kaya labis na pagkabigo at pagkadismaya ang naramdaman ni Jan. Mukhang hindi totoo yung sinabi sa akin ni Gafura. Hindi naman gumaling si Lola. Wika ni Jan sa sarili. Nakatulugan na lamang ng bata ang pag-iisip. Kinaumagahan. Nagising si Jan sa sigaw ng tiyahin. Nay, nakakalakad na ho kayo. Maraming salamat ho. Pinagaling niya kayo. Naku, Nay. Tara po, subukan nating mamasyal sa bayan. Wika ni Tia Sinang. Habang si Jan, kahit mapungas pa ang mga mata ay lumabas ng kwarto para tignan kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga kasama sa bahay. Bumilog ang mata ng bata. Nakita si Lola Filomena na sumasayaw pa habang nagtatawanan ang tiyahin at tiyuhin. Nay, wag ho kayo masyadong malikot. Baka mapano po kayo. Wala na po ba kayo nararamdaman? Wala na pong sakit yung paa nyo? Wika ng tiya. Ay, wala na. Ang nararamdaman ko na lang, parang may kakaibang lakas ang paa ko. Tugon ni Lola Filomena. Namangha si Jan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na makitang sobrang saya ng lola. Sanggol pa lamang ay lumpo na ito. Hanggang sa mapagtanto nila, maaaring totoo ang sinabi ni Jan. Maaaring kagagawan ito ng taong may masamang intensyon sa matanda. Bagamat ilang dekada na ang nakalipas, ninais ng matanda na malaman kung anong nangyari at kung sino ang may kagagawan. Kaya kagad silang pumunta sa bayan upang sadyain ang kilalang albularyo. Magandang araw ho, Tandang Mario. Nais po sana naming magpatulong. Si nanay po nakakalakad na eh. Kaso napag-alaman namin sa isang kaibigan na maaaring kagagawa ng tao ang pagkalumpo niya. May paraan po ba para malaman kung sino to? Tanong ni Tio Manding. Nakakamangha ang presensyang nakapalibot sa katawan mo, Filomena. Nung una kitang tignan, wala akong masagap na itim na kapangyarihan. Subalit ngayon, nakikita ko ito ng malinaw. Wika ng albularyo. Sa pagpapaliwanag ng manggagamot, naroon pa rin ang sumpa ng mangkukulam. Subalit may kakaibang liwanag na nakabalot sa lola ni Jan. Ito ang nagsisilbing harang upang hindi tablan ng sumpa ang matanda. Makakayanan niyo po bang alisin ang bisa ng kulam? May ideya po ba kayo kung sino? Tanong ni Lola Filomena. Isang pamilya lang ang alam kong may kakayahang gumawa nito sa'yo. At kung 30 taon na ang nakakalipas, walang duda na ang kababata nating sila Estong at Nestor ang maaaring may gawa niyan. Isa sa kanilang nabigay sa'yo ng sakit. Tugon ni Tandang Mario. Dahil alam na ng albularyo kung anong uri ng itim na mahika ang ginamit sa matanda, kumpiyansa itong kaya niyang ibalik sa taong may gawa ang sumpa.
Ilang oras na ritual ang ginawa ni Tandang Mario at sa uli, pinataka nito ng dugo ni Lola Filomena upang maisara ang ritual at mabisang maibalik sa may gawa ang sumpa. Isang napakaitim na usok ang lumabas sa katawan ni Lola Filomena. Tumagos ito sa buong bahay ni Tandang Mario at naglaho. Kompleto na ang rebueltang hinanda ko. Ang kailangan na lang hintayin, tumama ito sa kung sino man ang may gawa sa'yo. Maaring sa mga susunod na araw, may bumisita sa inyo, kaya kailangan yung maganda. Sigurado kong gaganti sila. Wika ni Tandang Mario. Nagbigay pa ito ng mga pangontra para hindi sila mapinsala ng mangkukulam. Isang gabi, habang masayang kumakain ang mag-anak, may kumatok sa pintuan, ngunit kagaya ng bilin ng albularyo. Hindi nila pinagbuksan kung sino man ang kakatok pag lumampas na ang 8:00 ng gabi. Imbis na pagbuksan, umikot si Tio Manding mula sa kusina. Dito niya nakita si Nestor. May dalang botelya. Galit na galit ng sigawan ito ni Tio Manding. Anong ginagawa mo dito, Nestor? Wala kaming panahon para sa pamilya nyo. At lalong hindi ka tanggap sa bakura namin. Umalis ka na! Wika ni Tio Manding. Aalis ako kapag gusto ko. Ang lakas ng loob niyong kalabanin ng pamilya namin. Talagang, ibinalik niyo pa ang sumpa sa kapatid kong si Estong. Ang sumpa sa nanay mo. Wika ni Nestor. Umangil at namula ang mata ni Nestor. Unti-unting nagbago ng anyo na ikinagulat ni Tio Manding. Aswang ka, Nestor? Kung akala mo masisindak ako sa'yo, nagkakamali ka. Tama nga si Tandang Mario tungkol sa ang kanya mamang kukulam na aswang. Nararapat na ang sinapit ng kapatid mo. 3 dekadang nagtiis ang nanay ko sa kasamaang gawa nyo. Wika ng Tio. Kung si Estong sana ang pinili ng nanay mo, hindi sana siya naghirap. Pero pinili niya ang tatay mong lampa at duwag. Tugon ni Nestor. Isinaboy ni Tio Manding ang tubig na bigay ni Tandang Mario sa itak. Ikinalat niya sa hangin ang abo na mula sa pinaghalong halamang gamot na mabisang pangontra sa mga aswang. Ngunit labis na mabagsik si Nestor. Kagad nitong sinugod si Tio Manding. Nagawa nitong makalmot ang tiyan ng chewin, ngunit tinamaan nito ng sundang ang mukha ng aswang. Kaso nga lang hindi ito sapat para mapatumba ang nilalang. Si Jan naman ay nakasilip sa bintana. Nag-aalala sa chewin. Hindi niya malaman ang gagawin upang makatulong. Wala siyang laban sa aswang. Bumibuelo na ang aswang upang lusubin muli ang chewin. Kailangan kong tulungan si Tio. Lola, nasan po yung asin natin? Kailangan ng tulong ni Tio! Wika ni Jan. Nagmamadaling tumakbo si Jan sa kusina at hinanap ang lalagyan ng asin. Nang makuha ay diretsyong tumakbo sa pintuan at binuksan. Lumayas kang aswang ka! Umalis ka dito! Etong nararapat sa'yo! Sigaw ni Jan. Walang tigil sa pagsaboy ng asin. Hanggang sa nabaling sa kanya ang atensyon ng nilalang at kagad na sinugod ang bata. Nagulat ang mag-chewin. Biglang nahinto ang aswang na tila bumangga sa hindi makitang pader. Tanging si Jan lang ang nakakakita sa higanting tikbalang na nakatayo sa harapan niya. Naroon ang gabay niyang sigapur. Walang kahirap-hirap nitong inihiwalay ang ulo at katawan ng aswang na si Nestor. Itinapon niya sa lupa. Natulala naman si Tio Manding sa nangyari sa aswang. Unti-unting naglaho ang bangkay ng nilalang. Maraming salamat, kaibigan. Tinulungan mo ko. Wika ni Jan. Nilingon siya ng tikbalang at dahan-dahang naglaho.
Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba ng aswang? Tanong ni Tio Manding. Ayos lang po ako. Tinulungan po ako ng kaibigan kong tekbalang. Tugon ni John. Kinabukasan nagpunta sa kanila ang iba pang kamag-anak ng aswang at hinanap si Nestor. Magtapat kayo! Anong ginawa niyo sa kapatid ko? Mga walang ya! Wika ni Estong. Hanggang sa biglang lumabas si Tandang Mario. Sabihin mo, anong gagawin ng kapatid mo dito ng 10 oras ng gabi? Wala naman kayong ugnayan sa pamilyang ito. Magsalita ka. Bakit parang bigla kayatang nalumpo? Ano kayang dahilan, ha? Estong! Tanong ng albularyo. Walang naisagot si Estong. Wala itong maisip na dahilan sa biglaang pagkalumpo. Habang si Lola Filomena naman, masiglang nakakapaglakad. Marami nang nakikiusyoso sa paligid. Pinili ni Estong na umalis na ng lugar. Hindi naglaon na balitaan na lamang nila dyan. Umalis na ang pamilya nila Estong sa baryo. Wala kang dapat ipag-alala tungkol sa pamilya ng mangkukulam. Ipinag-utos ng reyna ang paglipol sa ang kanila. Ginulo ng mga aswang na yon ang balanse sa kagubatan. Kaya kailangan nilang magbayad sa kanilang kasalanan. Nang marinig ito ni John, doon lamang napalagay ang loob niya. Wala nang mananakit pa sa pamilya. Malaya na siyang makakasama kay Gafur upang tuparin ang kapalaran. Siya ang tagapangalaga ng koneksyon ng mundo ng mga tao at sa mundo ng mga nilalang. Lumipas pa ang maraming taon. Nagpaalam si John sa mga itinuring na magulang. Naipaliwanag naman niya ng maayos ang lahat. Suportado ng mga ito ang desisyon. Magmula ng araw na yon, hindi na muli pang nakita pa si John sa barangay. Pero alam ng kanyang pamilya, nariyan lamang siya, palaging nagbabantay at siguradong lalabas kapag kinailangan. Ang Ninuno.